Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating tukunin sa may Kawikaan, Kabanata 24, talata 11 hanggang 20. Ang sabi po dito, huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. So, dito po tayo sa trabaho at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang trabaho ko dito, hindi naman ganun talaga ka-busy. So, nakakaroon pa rin tayo ng time na katulad nito, nakakabahagi tayo ng salita ng Diyos. Nagagamit natin yung mga time na hindi tayo busy, kasi ngayon kasi parang waiting na lang ako ng kung may utos, kung wala, edi nandito lang ako. Hihintayin ko lang yung oras ko hanggang so kasi ito trabaho ito na ibinigay ng Diyos, no? Kaya ayaw niya tayong masyadong mapagod, di ba? Kasi mahirap yung ma-stress kasi kung masyado tayong ma-stress mga kapatid, madali tayong tumanda, no? So, tanyo, parang baby face lang si brother. So, dito may kita natin, no? Tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong mainggit, no? Sa mga taong gumagawa ng masama, nitutulad sa kanilang mga gawa. Kasi dito, yung kasi ng mundo, mas madali kasing gumawa ng masama, no? Pag gusto mong yumaman, madali lang, gawa ka ng masama. Di ba? Kung gusto mo tumaas yung posisyon mo, madali lang, gumawa ka ng masama. Magsumipsip ka, siraan mo yung kapwa mo. Di ba? Kung gusto mo makuha yung favor ng iba, ganun ang mundo eh. Gusto mo yumaman, mag-contractor ka. Walang masama sa contractor, no? Huwag ka lang gagawa ng ng anomalya. O kaya ng mga ghost project, no? Wala namang masama sa pagiging contractor. Kaso siyempre, sa mundo kasi ito, yung temptation kasi, wala. Kasi mas madali kasi yung kumita o yumaman sa masamang paraan. Yung kasi yung pinakamadali eh. Yun ang pinakamadaling way, yun ang pinakamadaling paraan para umunlad, yumaman, gumawa ka ng masama. Diba? Pero siyempre, kung tayo nasa Panginoon, siyempre, iba pa rin yung mabangong pangalan. Yung dignidad natin, yung moral natin, diba? Yung mga magagandang pag-uugali, yan eh. Kaso iba kasi ngayon, di ba? Sasabihin na iba ano mo pa yung dangal-dangal na yan, no? Ano mo pa yung mga mabangong pangalan, magugutom ka na, naghihirap ka na. Tingnan mo yung iba, oh. Diba? Para sabihin na lang, pag yumaman ka, di tumulong ka sa kapwa mo. Di ba? So, parang inisip nila, pag gumawa ka ng masama, gumawa ka ng mabuti, parang matatabunan na yung mga masasamang pinagagawa natin. No? Maraming ganyan, di ba? Tinatago nila yung kasamaang ginagawa nila sa paggawa ng mabuti. Di ba? Pero nga doon, di ba? Meron nga, talagang nabibigyan ng charity doon sa mga kabataan, tapos yung pala, gumagawa ng mga exploitation sa mga kabataan. Tinatago nila para hindi sila hinalaan na sila yung mga gumagawa ng mga kidnapping, sila yung gumagawa ng mga pagsasamantala sa mga kabataan kasi ang front nila tumutulong sa mga kabataan. Maraming ganyan. Di ba? Gumagawa ng mabuti sa kapwa nila pero may tinatagong hindi maganda. Tinatago nila yung ginagawa nila masama at tapos gagawa sila ng mabuti. Kala nilang matatabunan na yung masama nilang ginagawa. Ang sabi doon, tayo maiinggit doon. Malaki nga bahay nila. Maganda nga yung may mga business sila. Pero kung nandadaya naman, kaya sa illegal naman na pamamaraan ng kanilang pagyaman, sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos, huwag ka dong maiinggit, may tumulad o gumawa ng masama o tutulad sa kanilang magawa. Di ba? Huwag mong susundin yun. Kasi pag masama nga tapos susundin mo pa.
Doon tayo minsan natitempt eh. Diba? Sabi niya, lingkod-lingkod ka dyan sa Panginoon, gawa-gawa ka ng mabuti. Wala namang na ngayon yan. Anoin mo pa yung yung mabuting pangalan, gutom ka na. Di ba? Naghihirap na yung buhay mo. Parang nagiging excuse natin, no? Nagiging parang defense natin na, wala masisisi nyo ba ako kasi ganito, ganito, ganito. Diba? Tandaan natin, desisyon mong ginawa yan eh. Kaya nga may paalala ang Diyos eh. Paalala ng Diyos, ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. O yung masama, walang kinabukasan. Diba? Walang magandang kinabukasan. Kita mo ngayon, yung gumagawa ng masama ngayon, nalalantad na yung mga proyekto nila na wala sa ayos. Di ba? Kasi pag gumawa ka ng masama, hindi lang kasi ikaw yung masisira eh. Di ba? Yung mga anak mo, sira ka na yung pangalan mo. Tapos yung mga anak mo, na wala namang kinalaman sa ginawa mo hindi maganda, sila rin napapahamak ngayon. Di ba? Kumikitid din. Sabi sa Bible, yung papasok sa langit, kumikitid yung daan mo. Iba rin to yung pag gumagawa ka ng masama, kikitid talaga yung buhay mo, yung daanan mo. Pero hindi papunta sa langit yun. Di ba? Kasi kumikitid kasi papunta sa kapahamakan yung buhay mo eh. So, hindi lang ikaw yung na paperwisyo. Kasi bakit? Kasi pati mga anak mo, nawawala na yung kapayapaan din nila, yung security nila. Kasi siyempre, dahil sa galit ng tao, sa ginawang hindi maganda. Di ba? Buti sana kung kayo lang yung pagbubuntungan ng kanilang galit. Minsan, pati yung mga pamilya natin na wala namang kinalaman. So, hindi talaga maganda eh. Kasi bakit? Kasi walang bagay na tinatago tayo na hindi mahayag eh. Malalaman din yan eh. Minsan yung kasamahan mo pa sa gumagawa ng masama, bandang huli eh. Yan din yung kakanta sa iyo eh, di ba? Kasi bawat isa kasi may mga personal interest yan eh. Pag nararamdaman na ng isa o parang kailangan lumayo na ako sa taong ito, kaya parang mabibisto na siya. Baka madamay pa ako, di ba? Minsan gagawa na ng scapegoat yan. Minsan kaya gagawa na ng kwento tungkol sa iyo. Di ba? Ididiin ka ng ididiin. So wala talaga maganda na mangyayari sa iyo. Wala ka talagang kinabukasan na maganda. Diba? Nakikita natin maraming tao na talagang umunlad yung buhay pero dahil ginapang talaga nila yung nagsumikap, nagpursige, naghirap talaga, di ba? Talaga nandun yung pagsasakripisyo. Ngayon, gumanda yung buhay nila. Nang gumanda yung buhay nila, panatag sila. Bakit panatag sila? Kasi alam nila, wala silang ginawang masama. Umangat yung buhay nila, gumanda yung buhay nila dahil sa pagsusumikap nila. Hindi sila kabado na baka mamaya may di ba? Pag gumagawa ka kasi ng masama, kunyari, nag-milyonaryo ka dahil sa masamang pamamaraan. Siyempre, nandun din yung takot mo kasi baka mamaya yung mga taong nakakaalam ng ginawa mo, biglang kumanta. Pero kung yumaman ka sa mabuting pamamaraan, kasi pinaghirapan mo, panatang puso mo. Kasi bakit? Kahit anong sabihin ng mga taong yan, alam mo yung sarili mo. Di ba? Alam natin yung sarili natin. Diba? Nakikimayaman. Alam natin yung sarili natin eh. No? Kahit sino pa dyan yung taong na mag-akusa o kaya siraan tayo. Hindi panatang puso mo kasi bakit? Kasi nakamit mo yung posisyon mo, nakamit mo yung status mo ngayon dahil sa pagsusumikap mo, dahil pinaghirapan mo sa mabuting paraan hindi yung pinaghirapan mo sa masamang paraan. So sabi doon, walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Kasi yung pundasyon yun, napakahinang pundasyon yun. No? Bandang huli, lahat ng pinaghirapan mo dahil kinuha mo sa masama, mawawala rin eh. No? Wala ka rin pang hahawakan. Katulad yan, tingnan mo. Diba? Yung mga naakusahan ngayon, yun,
Yung iba nakakulong na. Ngayon, yung mga ninakaw nila, binabalik na. So, ano ngayon? Nasa kulungan. No? Anong aasahan mo ngayon? Yung kayamanan mo na yon, di ba? So, walang magandang patutunguhan. Ang pinakano din is walang magandang patutunguhan yung buhay natin kung ang mga bagay na ito ay nakuha natin dahil sa masamang paraan. Diba? Alam niyo, mas maganda yung pinaghirapan mo isang bagay kasi mas malalasap mo, mas mai-enjoy mo, mas ma-appreciate mo, mas maiingatan mo eh. Talaga magiging treasure mo yun eh. Yeah. Medyo ano kasi dito eh, pag hindi ka gumagalaw, maya-maya yan magdidilim. Kaya kailangan galaw-galaw ko. Censored kasi yung ilawan dito, no? So, ganun eh, di ba? Kapag inom natin yung kasamaan sa buhay natin, wala nang magandang patutunguhan. Iba pa rin kasi yung pag pinaghirapan mo. Mas malalasap mo, mas mai-enjoy mo talaga eh. Kasi ito bunga ng... Tsaka iba yung saya na mararamdaman mo. Kasi alam mo ito ay bunga ng pinagpagalan mo. Na? Hindi yung bunga ng pinagpagalan ng iba. No, mahirap yung kumakain ka ng pinagpagalan ng iba, di ba? So iba pa rin talaga mga kapatid. Kaya ito tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na huwag tayong gagawa ng mga bagay niyon. Huwag nating kainggitan. Diba? Yung mga bagay na ginagawa ng masama, kung umuunlad man sila, nabibili man nila yung gusto nila, nagagawa man nila yung gusto nilang gawin sa buhay nila, pero kung dahil sa paggawa ng masama rin yan, bandang huli kasi, mawawala rin yan eh. Pananagutan din nila yan eh. Haharapin din nila yung paghuhukom, yung judgment sa mga ginawa nilang hindi maganda. So, dito mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Huwag tayong mainggit. Yeah. Patuloy lang tayo. Patuloy lang na sundin yung kalooban ng Diyos, gawin yung mabuti, gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Darating din ang time eh. Ang Diyos ang nakakaalam eh. Yung timing kasi ng Diyos, yun ang pinaka-importante. Sundin natin kalooban niya. Alam naman natin na kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi nga ng promise niya sa may Jeremiah, di ba? Na ang plano niya, hindi tayo para i-harm, kundi ang Diyos ay, ang plano niya sa atin, bigyan tayo ng magandang future. No? Isang maunlad, kaya kahit naman siya may dyan, sabi niya, di ba? Yung buhay na ganap at kasiya-siya. Buhay na ganap at kasiya-siya. Nandun yung kasiyahan, yung talagang yung contentment. No? Talagang sasabihin mo sa sarili mo na kapag na-kay Lord ka, wala ka nang hanap-hanapin pa. Yung kumpleto. Yung kakumpletuhan na yun, hindi yun sa material na mga bagay. Masabi natin yung magkaroon ka ng contentment. Yung makontento ka sa buhay mo, malaking bagay na yun. Eh. Kung ano yung nasa iyo, pinasasalamatan natin sa Panginoon. Diba? Kasi simpleng buhay lang, masaya tayo. Kasi yung pinaka-greatest treasure natin, kayamanan sa buhay, walang iba ang Diyos, yung kanyang salita. Diba? Ano man yung marating natin sa buhay, masasabi natin na kahit simple lang yung pamumuhay mo, mas mayaman ka pa. Kasi bakit? Kasi sa iba na simentadong ang bahay, pero magulo naman ang buhay. No, kahit simple lang yung buhay mo, panatag ka, masaya ka, ini-enjoy mo ang buhay. No? What a wonderful life. Ganun ka lang, di ba? Na-enjoy mo, yung masarap yung tulog mo. Diba? Walang nanggugulo sa'yo. Diba? Na ginawa ng masama. Nakakalakad ka ng diretsyo, nakakatingin ka sa lahat ng tao ng diretsyo. Di ba? Ano na yun eh. Malaking bagay na yun, mga kapatid. At minsan, yung totoong buhay talaga, nagano yun sa mga simple lang na eh. Di ba? Yung minsan, yung simple,
Yun ang masarap. Yun ang mabuti. Yun ang mas maganda. Kaya mga kapatid, no, patuloy lang tayo na gawin yung kalooban ng Panginoon at darating din ang time na yung mga bagay na inilaan, prepare ng Diyos sa bawat isa sa atin, ito'y ating makakamtan. God bless po sa ating lahat.